Hindi na pumunta si Congressman Defensor sapagkat halatang-halata naman po na itong patuloy na pagsampina sa kanya ay bahagi lamang ng pattern of harassment. Parte lang umano ng panghaharas ang inilabas sa sabina ng National Bureau of Investigation. Ito ang depensa ng legal counsel ng dating congressman na si Mike Defensor na si Atty. Ferdinand Topacio patungkol sa muling pagpapatawag ng NBI sa dating mambabatas. Nagugat ito sa naging affidavit ng manugang ng isa sa 18 bodyguards na may ginawa umanong panunuhol si Defensor. Nakasaad sa salaysay na tig-5 milyong piso ang bayad sa bawat isang dating sundalo para lumabas sa publiko at magpahayag ng ginawa nilang pagde-deliver ng maleta ng pera na mula umano sa flood control projects. Pero 350,000 pesos pa lang umano ang naibabayad ni Defensor sa kanila, bagay na pinabulaanan ng legal counsel. Alegasyon po yan. Pwede kong sabihin, tumanggap si Director Matibag ng 500 million para guluhin yung Senado, di ba? Oh, anyone can say that. Prove that in court. Kaya nga sabi ko, wag na silang manggulo sa amin dahil lamang kinakatiga namin ng katotohanan kung meron po sa korte na mag-file na sila sa prosecution office. Iharap nila yung testigo, sasagutin ni Secretary Defensor through his lawyers at tignan po natin kung may probable cause. Puro intriga po yan eh. Ayon pa kay Atty. Topacio, hindi anya nakasaad sa sabina kung ano ang dahilan kung bakit ipinatatawag ng NBI ang kanyang kliyente. Walang nakalagay. Pag sinampina, kasabihin mo kung anong investigasyon. Anong nakalagay sa sampina? Anong nakalagay sa sampina? Tungkol daw saan ito? 18 ex-Marines. 18 ex-Marines. Credibility ng 18 ex-Marines. Handa rin umano ang kampo ni Defensor na harapin ang reklamo kung iaakyat man ito sa korte, kung saan nakalatag ang mga ebidensya ng magkabilang panig. Dito prejudge na eh. There is no level playing field here. Lutong makaupo dito eh. Doon na lang po kami sa piskalya where baka parehas pa rin lang, bagamat kontrolado din nila ang DOJ, at least may proseso po roon. Kaugnay nito ay pinag-aaralan na rin ng kampo ni ex-Congressman Defensor ang paghahain ng reklamo laban kay NBI Director Melvin Matibag dahil sa umano'y harassment na ginagawa nito sa kanya. Alam mo na nasa head ng agency, so may command responsibility. He should be liable for all the acts of the agency. Siya nakapirma eh. So directly sa kanya. Pero alam ko naman di siya natatakot kasi kakampi nila ang ombudsman eh. Yan ang problema sa Pilipinas ngayon, di ba? Samantala, may paniniwala naman si Atty. Ferdinand Topacio na ginawa lang umano ang issue na may banta sa seguridad sa Senado para magpatupad ng lockdown at work from home setup para kay Atty. Topacio. Para umano ito upang mapigilan ang inaasahang pagdalo ng 14 na bagong testigo sa paghahatid ng maleta ng pera. Walang reason para i-lockdown mo ang Senado by deduction. Oh. Do you think that is also an allegation? Alin? Walang evidence na yun. Pero makikita mo sa pattern, di ba? Man is a logical creature. Makikita mo naman di ba? Kung anong moves. We're not naive unless pinanganak nakakahapon lang at lahat paniniwalaan mo. Kita mo yung pattern si Ping Lacson na siyang involved sa maleta rin na hinaharang nung siya ay BRC chairman. Siyang unang-unang nagsabi, oy, may unrest ang military, may threat. Biglang papasok si Matibag, oy, may security risk ang Senado, kailangan i-lockdown ninyo. Sa isang Viber message, no comment lang ang naging tugon ni NBI Director Matibag laban sa naturang pahayag ni Atty. Topacio. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.